Hi fam! Welcome to Vlogmas Day 5! Hi fam! So it's our 4th day here in Almaty, Kazakhstan and 11:30 na ng umaga ngayon. Late na tayo aalis today kasi nagpahinga talaga ako because we have a long day ahead mamaya dahil mamaya na yung excursion natin. 8 PM ng gabi ang alis natin. Tapos dire-diretso na yun hanggang bukas. Anyway, share ko na lang sa inyo sa susunod na vlog no, yung mga mangyayari doon sa excursion natin. So for now, nagkakapi na ako ng files tapos lalabas na tayo. Nagising ako at around 6:30 AM, aga ko nagising no, tapos 7:30 nag-breakfast na ako. And after breakfast, makit lang ulit ako dito sa room, nagpahinga, and ngayon nakapag-freshen up na and ready na tayong lumabas in a bit. So konti lang yung in-schedule kong pupuntahan ngayon kasi nga mahaba yung gabi natin mamaya. Hindi tayo dapat super mapagod talaga kasi nga pinaprepare ko yung katawan ko for our excursion no. So pupuntahan natin is the Arbat Shopping Street. Isa yun sa mga sikat na shopping streets dito sa Almaty. And after that, we're gonna visit the Arasan Wellness, yung pinakasikat na wellness club dito sa Almaty din. Share ko na lang mamaya lahat ng details. Pero before tayo pumunta doon sa mga yun, maghanap muna tayo ng lunch. Maglakad tayo dyan sa labas. Tingnan natin kung may makikita tayong place to have our lunch. So yun fam, tara samahan nyo ako sa araw na to and labas na tayo. Dito na ako sa elevator fam. Tignan nyo naman sa labas. Diba parang napakalamig? Ang foggy. Ayan, baba na tayo. Okay, we're out and about. Sinuot ko lang yung aking black na puffer jacket ulit. Nakabasa ko sa comments, may nagtatanong kung saan galing yung puffer jacket. Baka na-miss nyo lang. Pero nabanggit ko yun sa nakaraang vlog. It's from Shein. Lamig po ngayon. Temp now is 1 degree Celsius. Feels like -1. Lakad tayo. Ayan ang Almaty. Ayan siya. Dito papunta yung Novotel and Mercure. Doon na rin banda yung Arbat Shopping Street according to my research. Ma-share ko lang, sobrang ganda nung heating system ng hotel. Kasi doon sa loob ng kwarto, nakalimutan ko lang ang malamig. Kasi sobrang init ng heater. Pero ngayon paglabas mo, super lamig. Yun lang, share ko lang. Dito ako naglakad sa park nila. Tingnan niyo yung park ko, ang tahimik. Kasi naman, sino ba naman tatambay dito ng winter time? Maninigas ka sa lamig, diba? Merong equestrian statue dito, fam. So ito pala ay Amangel D. Imanov Monument. So yung statue, fam, isa pala siya sa mga leader, no? Nung Central Asian Uprising in 1916 against the Russian government. Kaya meron din siyang monument dito. Malapit lang yan sa hotel na pinagsistayan natin and sa Ablaykan Avenue. Yun lang, fun fact lang, diretso na tayo dito. Another fact pala fam about Kazakhstan. Alam nyo ba na ang Kazakhstan ay ang 9th largest country in the world by size? Alam nyo kung ano yung number 1? Hulaan nyo. 1, 2, 3, sirit na. Char. It's Russia. Hulaan nyo kung ano number 2. Sige. Nahulaan nyo ba? Google nyo muna. Char. It's Canada. Alam nyo kung ano number 3? Number 3 ay ang China. So yan, sa mga list na yan,
Pang-siyam ang Kazakhstan. O diba? Sa dami ng countries in the world. Pang-siyam ang Kazakhstan sa pinakamalaki by land area or by size. So pakita natin yung mapa dito, fam. Ayan yung mapa ng Central Asia. Makikita nyo ang laki nung sinakop ng Kazakhstan, diba? Amazing. Fun fact, ito na pala yung Mercure Hotel. May mga flags sa labas. Tapos katabihan niya na yung Novotel, no? O diba, narating na natin ang Novotel. Diyan tayo kumain kagabi sa Sandik Restaurant. Hanap pa tayo dito ng iba. Okay, may na-search na akong kakainan. Malapit lang dito sa Ablaykan Avenue. Pakita ko mamaya. Malapit lang sa Navat. Andiyan na yung Navat. O yung kinainan natin ng isang gabi. Yan, dito tayo. Grabe, sobrang lamig pala dito sa Kazakhstan, no? Para na rin siguro tayo nakapunta ng Russia. Kasi katabi na to ng Russia, di ba? Tapos yung mga buildings, parang Soviet-inspired pa. Saya, di ba? Iba yung lamig ngayon. As in, freezing cold. Kita naman sa, ano, di ba? Elevator pa lang. Alam ko na kung bakit. Kasi walang araw. Kaya it's freezing cold. Ito yung sinabi kong parang boutique shopping ng isang gabi. Tapos ayun na yung Navat sa kabila. Yung may magandang kulay na building. Tingnan nyo yung araw, fam. Di ko alam kung makikita Pero araw pa ba yan? Nagmukha ng buwan. Yan yung bilog na yan sa gitna. O diba? Natatakpan ng clouds. Hindi makapass through ang araw. Lapit na tayo. Hala, namiss ko na si Sasuke. Ayan o, may doxy. Kamukha ni Sasuke. Ito na, according to Google, dito sa banda. Hanapin na lang natin. May coffee oh. Luna Coffee. Ay, ito na ang kakainan natin. Lagman Khan. Yan o, may plov sila, may manti, may lagman. Okay, dito tayo kakain. Okay, ito yung loob ng restaurant. Oh, simple lang siya. And it's like a family-owned restaurant din. Oh, alam ko na naman, di ba? Assume na naman tayo. Feeling ko lang. Tapos, nakausap ko yung parang owner. Wala silang English menu, pero nakakaintindi ng English and can speak English yung owner. So yun, tinanong ko lang kung ano yung specialty nila dito, ganyan. Lagman daw ang kanilang specialty. Pero gusto ko rin sana nung plov, no? Kasi rice. Pero try muna natin yung lagman. Maiba naman. Tapos alam nyo, grabe sila magbigay ng bread dito. As in, bonggang-bonggang bread. Ganun. Ayan o. Gusto ko tuloy ng kape. Tanong ko nga. Yes, our drinks. Green tea. Black tea pala. Black tea with lemon and hot water. Tama-tama sa mainit na panahon. Na-observe ko dito sa Kazakhstan, yung mga tao dito, mahilig sila sa tsaa. Kahit yung kinainan natin nung isang araw, family-owned restaurant, kumain tayo ng plov, puro tsaa din. Konti lang yung option ng coffee. Okay na rin, we need lemon kasi diba, vitamins. So para siyang hot lemon tea. Kaya gusto ko sana ng kape, isasawsaw ko sana yung tinapay. Kaso hindi na raw pwedeng palitan. Generous na dito sa tinapay. Okay fam, ito na ang ating food, ang Lagman Khan. Yan, isa yan sa mga sikat na food dito sa Kazakhstan. So yun fam, dami ko na nakain, ko pa na-record. Masarap siya, hindi malayo yung lasa nung stir fried noodle sa atin. Parang ganun din sa atin. Tapos mayroon siyang chicken, may beef, may mushroom, and may horse meat. Itong horse meat oh. Nakakain naman na tayo ng horse meat, diba, sa Kumamoto. Pero yun raw pa nga yun. Ito parang smoke na siya. Yung horse meat medyo chewy, no? Pero malasa siya. Panamis na miss siya. Sarap. Kakabusog pala to. Isang lagman lang, busog ka na. Okay, done with our lunch. Sa wakas, umaraw na lang konti. Happy naman ako at nakakain ako ng lagman. Kasi itong lagman fam, isa yan sa mga sikat na pagkain dito sa Kazakhstan. And happy din ako na hindi malayo yung lasa niya
sa mga noodles sa atin. Para lang siyang Chinese noodles sa atin, ganon. Maraming mga mushroom, black fungus, ang sarap. Black fungus ba yung tawag doon? Yung tayang daga. Yung horse meat, malasa naman siya, pero it's not something na gusto kong kainin ulit. Ganon. Ganon yung feels. Pero happy ako na at least nakatikim na ako ng horse meat dito sa Kazakhstan. So yun lang. Ang total ng binayad ko pala ay 3,300 tenge. Halika na, tuwid na tayo, fam. Dito tayo. Tayo ay pumunta na sa Arbat Shopping Street. Ayan, umaraw na ng konti. Buti naman. Kanina sobrang gloomy. Mabuti na lang yung Arbat Shopping Street. Malapit na rin dito. 2 kanto lang. Ano tong Jusan? Bangko. Ito mga establishment sila dito, no? Tapos yung mga coffee shop. Ganyan lang kaliliit. Dental. 3D Dental. Now I want coffee. Doon tayo mag-coffee sa Arbat Shopping Street. Ganda, oh. Ganda ng background natin. Okay, diretso tayo pangalawang kanto from here. Usok check na naman po dito sa Kazakhstan. Ayan. Kaya tayo mo sila, oh. Imagine nyo na lang yung mga baby, no? Ganito kalamig. Ang hirap. Yung mga sasakyan dito, tulad din ng sa atin. Hyundai, Toyota, Kia. Pero wala akong nakikita Innova dito, no? Meron parang Fortuner yata. Yan, Toyota, Chevrolet. Oh. Tapos ano to? Playground. Soccer field. Di ba ang saya, fam? Parang tayo lang yung turista dito. Or tayo lang yung turistang Pinoy. Wala masyado. Okay, fam, we made it to the Arbat Shopping Street. So maraming mga ayan, paintings dito, maraming mga kainan tulad nito, oh. Sultan Ashana, halal food, doner and pizza. Tapos sa kabila, meron pa din. And then ito yung mga paintings nila sa street. Ayan, ito yung kabuuan ng walking street, fam. Ito siya, oh, walang dumadaan. Hanap tayo ng coffee. Let's buy coffee. Ayun ang coffee, oh. Moose. Halika dito tayo sa Moose. Ay, meron butik na ano, fam, oh, mango. Meron din pala dito. Sige, dito tayo sa Moose. Let's buy hot coffee. Or baka meron pa doon. Sige, lakad muna tayo doon. Yan, buti naman lumabas na yung araw. Kahit papano. Ayan, oh, mango. Ang cute noon, liit lang. Tapos isang floor lang. Daming ano, kalapati, oh. Jewelry store. Sa labas mukhang hindi siya bukas, no? Pero bukas siya sa loob. Oh, may Miniso din dito. Ito naman, mga alahas. Ayan, may mga relo. Christmas stuff. Wow, ito ang shopping mall. Magnum Attack. Ano si Jean? Oh my God. Nakita ko agad. Ayun, oh. Jean Day kasi nakaraan, diba? December 4. Birthday niya. So may mga army din siguro dito sa Kazakhstan, no? Wala, ang saya. Nakita ko agad si Jean. May na pulisya. Ito yung shopping mall nila. May nakita akong Chanel sa loob, eh. Pasukin natin to. Oh, may Starbucks. Pwede tayong bumili ng coffee dito. Kita ko agad si Jean. Sana lumabas ulit. Abangan natin. Tapos mamaya pa ulit lalabas, no? Sige, bili muna tayo ng coffee dito sa Starbucks. Para matry naman natin ang Starbucks sa Kazakhstan. Nice. Meron silang white chocolate mocha dito. Sa ibang country, wala kasi yun. And for reference, yung isang grande drink nila, 2,000 tenge. Got my coffee. Fairness, same nung timpla sa atin. Love it. Pumasok na ako dito sa shopping mall. Ah, so dito parang Green Hills type.
Pwedeng bumili ng mga gadgets. iPhone, Tecno, KFC. O, diba? Parang Green Hills. Cosmart. Ay, may cinema din sila, oh. Lumiere Cinema. Ang palabas ay Moana 2. What else can we see here? Mga Tecno yung nasa baba eh. Oh, ATM. Caspi. Palabas na ako, fam. Hindi na ako umakyat. Nag-withdraw ako sa loob ng additional cash. Kasi 'di ba, yung excursion natin, it's a remote village. So baka hindi gumagana yung mga cards. And baka puro cash lang ang kailangan. So nagpa-extra ako. Just in case na kailangan natin ng cash. Diyan tayo galing na Starbucks. So dito ko nakita si Jean. Bubble tea. May bubble tea rin dito. Donor. Di ba? Puro donor. Durum. Di ba nakita natin yung Durum? Meron malapit sa hotel natin. Ito na yata yung main street. Okay fam, just a few minute walk from the Arbat Shopping Street. Nandito na tayo sa ating next stop, ang Arasan Wellness and Spa. So it's like a spa complex dito sa Almaty, Kazakhstan. Pag nag-search ka fam ng things to do in Almaty, isa ito sa lalabas. Must visit daw itong Arasan Complex kasi 1984 pa siya tinayo. Imagine fam, that's 40 years ago. Grabe, no? Ang tagal nang nakatayo nitong establishment na ito. And it plays an important part daw of the history ng Almaty. Yung complex daw na ito is designed to accommodate 2,500 people per day. Grabe, 2,500 fam. Ganun karami yung kaya niyang i-accommodate and it consists of 12 pavilions. And ang unique dito fam, meron silang parang tatlong sections, no? Russian, Finnish, and Turkish. So yun yung mga pwede nyong itry dito sa loob. So aside from the bath complex, meron din yatang mga wellness, spa, pwede yata magpa-Turkish bath, yung mga ganon. So yun yung pwede nyong itry dito. According sa mga articles na nabasa ko, halos lahat ng pumupunta dito, tinatry nila itong Arasan Wellness kahit na luma na siya. And mukha lang daw siyang simple sa labas pero pagpasok mo sa loob, napakaganda raw nung architecture doon sa loob. So tara fam, itry natin ang Arasan Wellness. Although hindi ko alam kung pwede mag-video sa loob kasi yung mga nakikita kong articles, yung mga pictures na nilalagay nila doon hanggang labas lang. So if ever na hanggang labas lang tayo pwede mag-video, mamaya i-story time ko yung itsura tapos maghahanap kami ng pictures sa Google. Pero let's see. Pasok na muna tayo. Ayan siya. Pasok tayo. So dito sa labas, nabilihan ng mga souvenir. Ang laki pala niya sa loob, no? Dito tayo. Bili tayong ticket dito. Hello. Hello. How much is the entrance? I give you. It's possible. Yeah. So it's for the women's section, men's section. Full body massages, back, leg, feeling, different things. Okay. Where do I request the service? I can go for you. Oh. Choose something. Okay. Do you want to get a massage from lady or from man? A man? Okay, then this one. Okay. With me? Хорошо. The general. Body. Yeah, and the body scrub. Is it possible? Yeah, sure. It's possible. Or you want like this? Do I bath first or do I do the massage first? Feeling first. Okay. Yeah, it's always like this. Okay. Scrubbing, this one, plus the general massage.
So now you're gonna pay this for the ticket, and I guess you have everything you need. You have some slippers, towel. No. Okay, then you need to rent slippers. Okay. And do you need a sheet of towel? Towel. Час сланцу полотенца. Час сланцу полотенца. For the ticket cash. Наличка. Where are you from? I'm from Dubai. Oh, nice. So you know a lot of Filipinos. Yes. A lot of Filipinos work in Dubai. That is true. And a lot of friends also. Oh, nice. Okay fam, so nakalabas na ako ng Arasan Wellness and Spa. It's currently 4 p.m. Mga almost 2 hours din tayo doon sa loob, no? And ito na ang kwento. Hindi na ako nakapag-vlog sa loob kasi bawal na mag-vlog. So, kwento ko na lang sa inyo ng mabilis. So, ang process doon sa loob, magbabayad ka na muna. Katulad nung sa Japan, payment first, tapos bibigyan ka ng wristband. Pagpasok mo sa loob, may locker kang pupuntahan, ilalagay mo lahat ng gamit mo, tapos maghuhubad ka na doon. As in, lahat ng damit mo ilalagay mo doon. Towel lang ang matitira. After that, pwede ka nang mag-sauna, mag-steam room, and public bath. Meron silang iba't ibang steam room, no? Nandun yung Russian, yung Finnish, ganyan. And yung na-try ko is yung Russian and yung Finnish. Yung Russian, na-surprise ako kasi talagang grabe yung steam room. Alam mo yung parang safe sa bangko na may malaking bakal na bilog. Tapos pag binuksan mo siya, para siyang isang malaking safe. Ganun yung steam room nila. Pag binuksan mo, doon mo bubuhusan ng tubig, saka iinit yung buong steam room. Amazing, grabe. Yung pala ang Russian architecture, no? Pagdating sa mga steam rooms. It's a nice experience na makita yon. Yung sa atin pala, yung mga steam room sa atin or sauna na mga kahoy, di ba ganun yung mga sauna natin? Finnish pala yun. Kasi dito, ganun din yung sauna ng mga kahoy. Parang sa atin, Finnish ang tawag nila dito. Finnish steam room. So after mo doon, magpa-public bath ka. Ito nakaka-surprise. Kasi sa Japan, yung public bath, di ba mainit? Dito ang lamig ng public bath. After mo mag-steam room, public bath ka ng malamig, tapos pasok ka ulit sa steam room, no? Same lang naman talaga yung process niya sa kung ano yung na-try natin sa Japan. Ang kinaibahan lang dito, fam, is number 1, yung Russian architecture nga nila na steam room. Number 2, meron silang mga services na ino-offer. Doon ako nagulat sa services na ino-offer nila kasi nag-try ako nung body scrub and massage. Pero hindi ko alam, little did I know, nagagawin pala siya sa isang malaking public area. So meron silang isang malaking room na public area. Tapos ang daming mga stone beds. Yung stone beds nila ay parang gawa sa marble. Tapos sobrang init ng mga stone beds. Like pag humiga ka talaga, ramdam mo yung init sa katawan mo. Yun lang ang nakaka-culture shock kasi syempre sanay tayo body scrub, massage, may sariling area yan, bed, ganon. Dito hindi. Like para siyang shower area kasi nga marble bed siya na maiinit. Tapos doon lahat ginagawa, no? For example, papa-massage ka, papa-body scrub ka, doon lahat gagawin. As in, basa ka. Isa-scrub ka nila ng basa. Tapos, may mga kasabay ka rin na ibang tao. It's like a public area talaga. Para ka nagpa-scrub and nagpa-massage sa isang public area. Ganon. Like, wala ka talagang damit. Towel lang ang pangsaklob mo, no? So yun, buti naman may towel, makakasaklob ka naman. Pero yun lang yung kinaibahan niya, no, doon sa nakasanayan nating Japanese onsen na may mag-a-assist sa'yo dito, may magsa-scrub sa'yo, tapos may magmamassage sa'yo. The scrub is super good. It's a salt and lemon scrub, sarap sa katawan. Also, ang sarap din ng massage. Super okay, grabe yung mga pisil dito. As in, pisil na pisil talaga. Tanggal lahat ng lamig mo, ganong levels. Tapos, one thing I noticed pala doon sa Russian steam room, para siyang safety deposit sa bangko na iikutin mong ganun pagbukas ng metal saka ka maghahagis ng tubig para uminit. Yung mga tao, may dala-dala silang dahon. Dito sa labas, dyan sa entrance, may mabibiling dahon. Nagulat ako, kaya pala pagpasok nila, may mga dala silang dahon. Pinupukpok nila sa katawan nila yung dahon habang nandun sila sa Russian steam room, no?
Hindi ko alam, parang pwede rin yatang mag-avail ng service na may ibang pupukpok sa'yo. Pero ayoko na nung magpapapukpok ng dahon. Okay na ako sa simpleng steam lang. Di na nga ako nag-bath kasi sobrang lamig eh. So ang ginawa ko lang is yung scrub and yung massage. It's a good experience na maka-experience ng ganito, no? Medyo hindi tayo sanay sa ganito. Sa Japan nga, sa una, nakaka-shock na eh. Pero yung ganito na ima-massage ka, isa-scrub ka doon sa marble bed, isa siyang kakaibang experience na dapat yung ma-experience dito sa Kazakhstan. So yun lang ang kwento. Again, kung gusto nyong malaman yung mga prices, ilalagay natin dito, no? Kung magkano yung mga presyo ng services nila. And ang total ng binayaran ko paglabas is around 24,000 tenge. Kasama na yung massage doon and yung body scrub. So yun lang fam, it's a nice experience here in Kazakhstan and I would say na it's a one for the books experience, no? Kasi saan ba naman tayo makaka-experience dito sa Central Asia? Kaya ayun, kaya pala sa mga articles na nabasa ko, nire-recommend nila na itry ito once you're here in Almaty. Although the facility is very dated, no? Mahalata mo sa loob na dated na talaga siya. Pero it adds to the charm, no? Yung pagka-dated nung facility. So yun lang fam, balik na muna tayo ng hotel. 4 PM na. Kailangan 7 PM makaalis na tayo ng hotel kasi 8 PM yung call time. Although malapit lang naman yata sa hotel yung call time natin. Pero maganda lang maaga, 'di ba? So yun lang. Balik naman tayo ng hotel tapos daan tayo ng grocery. Bibili ko ng mga konting baon lang na babaunin natin sa excursion. Let's go. Okay fam, nakalimutan ko palang i-share sa inyo yung mga pictures, no? Maghahanap tayo ng mga pictures sa Google. So lalagay natin dito yung mga pictures. So yan ang mga pictures sa loob. Okay, we're back here sa hotel. Ang gulo ng buhok ko. Hindi pa ako nakapag-wax kasi nga 'di ba naligo ako doon. Akit mo tayo saglit, ayusin ko yung mga files ko. Let's go. Okay fam, time check, 4:40 ng hapon. Ayan na, pinipaste ko na yung files para ma-edit na ni editor. So tara, baba na tayo sa supermarket. Bilisan natin, kailangan 7 makalis tayo dito. Umorder na rin ako ng food sa Yandex. Ang ganda ng Yandex, no? Parang Grab sa atin. May sasakyan, may food. So umorder na ako ng food para kainin natin dito bago tayo umalis. Kailangan 7 in punto makalis tayo. So from supermarket, pagbalik natin dito, mag-impake na tayo. Anyway, tara na, baba na tayo. 30 minutes lang dapat tayo sa supermarket. Let's go. Okay fam, ayun na. Nakababa na ako. Tatawid lang tayo dito sa kabila. Diyan sa Magnum Express tayo bibili. Let's go. Alam nyo na to. Ang lagi nating dinadaanan dito. Okay, anong bibili natin? Toffee chocolate. 1,025 tenge na lang oh. Naka-sale. Ito yung mga fruit section nila. Tapos gulay. Ay, mga nuts. Okay. Yung mga chocolates din sila, oh. Snickers. 279 tenge. May choco pie din. Korean. Ito nakakatawa sa kanila. May mga ganito silang assorted biscuits. Parang mabibili din sa atin, no? Milka. Oh, parang sarap nito, oh. 649 na lang nakasale. Ay, kaso ang bulky sa bag. Ayoko. Gusto ko yung maliit lang sa bag. To order. Tsaka itong digestives, ayun o. Maliit lang sa bag. Ito naman ang kanilang pastry section. Parang mga fresh din, no? Parang hopya ba to? Ay, matigas. Parang hopya siguro. Ito pa mga pastries and cakes. Meron silang assorted chocolates. Galing, ikaw magbabalot. Tapos depende sa grams. Ayan. Ano to? Mga dilata. Grabe, horse meat pero nakadilata oh. Parang ano, corned. Ito mga canned products. Tapos may mga lace din pala dito. Oh. Ito, ano to? Mayonnaise. Egg. Tapos, ito yung mga grains. Feeds pa to? Or ano? Hindi. Rice. Ayan o. May rice sila. Rice and grains. Dami nilang uli ng ketchup. Wow. Ito pa. Kasi mahilig sila dito sa ano, no? Pasta. Tapos ito, marami rin silang uli ng milk. Diba? Meron din silang mga ano na frozen shrimp.
Tapos yung mga, ayan, Hawaiian mix, spinach, no? Okay. Ito mga iba't ibang uri ng rice. Tingnan nyo, puro tea, no? Ang laki ng section ng tea. Konti lang yung sa coffee. Diba? Baon na tayong coffee. Baka walang coffee saan. Ito, cappuccino. Ang cute, may Nescafe stick din na 3-in-1. Oh, ito pala yung malaking section ng coffee. Ayan. Jacobs. Tapos mga chocolates na to. Okay, konti lang binili ko. Cookies lang and coffee. Kasi may tubig pa naman doon. Parang sarap bumili ng banana, teka. Oh, lamig oh, sarap. Kano kaya? Bili tayo isa. Hinog na ba ito? Hinog na. Yan ko tayo isang banana. Dito mo pala ilalagay pag kumuha ka ng fruits. Okay na ba ako? Ano pa mabibiling ko? Baka may nakalimutan pa ako. Ano pa bang mabibili natin? Sabon. Mauubos na pala yung sabon ko. Ito na naman yung Fanta. Meron pa pala tayong Fanta sa ref. Pag nakakita ko ng Fanta, si David Giso naalala ko. Favorite niya, di ba? Fanta Orange. Bili tayo ng sabon. Ito yung mga beer nila, oh. Saan yung body soap? Ito na. Alam, may Safeguard din sila. May Palmolive din. Dove. O, diba? Ano kayang sabon kukunin natin? Safeguard na lang. Total, sanay naman tayo sa Safeguard eh. Diba? O, dito lang tayo sa original Safeguard. O, yung mga shampoo nila. Parehas din sa atin, no? May Head and Shoulders. May Clear. L'Oreal, Pantene, no, almost the same din. Okay, ang difference lang dito, wala silang shampoo na naka-sachet. Puro mga naka-bottle. Halika na. Counter na tayo. Okay, counter na tayo dito. May mga counter nila. Okay, we're done. Ayan, pag bumili ka dito pala sa supermarket nila, ikaw din ang magbabalot. Ang total natin ay 5,100 tenge. Time check, it's 5:05 PM. Tignan nyo. Parang gabi na dito, no? So, meron pa tayong mga 2 hours para mag-impake and kumain ng dinner before tayo umalis. Sige, akit muna tayo sa taas. And we're back sa ating hotel room. It's currently 5:13. Kain na tayo pa. Tapos, impake na. Woo! Grabe. Padalian, no? Konti pa lang in-schedule ko sa araw na to, ha? Pero ganito, nagra-rush pa rin tayo. Kaya sabi ko talaga, sa araw na to, as in, super konti lang i-schedule ko kasi ayaw kong mag-hold talaga sa oras. Kasi hindi tayo pwede maiwan ng tour. Pag naiwan tayo, wala. Sayang yung binayad natin. Yan natin yung food. Clove. Clove. Oh. Bon appetit din pala ang sinasabi nila pag enjoy your meal. Oh. Bango. Ayan, oh. Clove. Ganda kasi ito, para siyang yang chow na sa atin. Pag nagmamadali ka, ito lang kainin mo. Sarap talaga niya. Ang daming onion, yung pala napapalasa sa kanya. Meron pa tayong natirang ano, diba? Teka nga. Yung pork ribs kagabi. Oh. So, may maayos pa naman. Try natin. Ay! Parang tumigas na. Dahil sa aircon ba to? Teka. Lambot pa naman niya. Ayan, try natin. Malambot pa din. Dapit ng camera. Ayan. Habang ako ay nagta-transfer. Para may mapanood kayo. Pero fam, yung next vlog, hindi talaga ako sure kung makakapag-pace ako doon sa village. Kasi it's a local village. So I doubt na meron silang stable na internet. Although meron naman akong internet sa eSIM ko, pero hindi ko alam kung sapat ba yun.
or hindi. Feeling ko hindi. So malamang yung next vlog natin Monday na. Kasi Sunday ako ng gabi makakabalik dito sa Almaty. 2 days yung excursion natin. Bongga na. 2 nights and 2 days. I-share ko na lang yun sa susunod na vlog. So i-end ko na itong vlog fam para next vlog na tayo yung details ng tour natin. So chill lang tong vlog today, no? Walang masyadong ganap. Kumain lang tayo. Lakad-lakad sa Arbat Shopping Street. Nagkape. Tapos Arasan Wellness and Grocery. And that's it. It's a very chill day. Again, in-schedule ko talagang ganito yung araw para hindi tayo gahol na gahol dahil tonight ang excursion natin. So, i-end ko na yung muna itong vlog. Wish me luck. It's gonna be my first time na mag-excursion sa isang remote village, no? Kinakabahan ako na excited. So, wish me luck. Update ko kayo, fam, sa susunod na vlog about all the details ng trip, no? So, yun lang. Bago ko i-end itong vlog na to, follow nyo ko, fam, sa aking mga social media accounts. JM Banquisio sa Facebook at JM Banquisio sa Instagram and at JM Banquisio _ sa TikTok. Also, subscribe na rin kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe para updated kayo sa lahat ng mga magiging uploads natin. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog pass. Bye! Okay fam, cancel yung pag-goodbye natin ng vlog. Itutuloy ko ang vlog. Change of plans. Grabe. Okay. Di ba ako tapos kumain? Madaling-madali na ako kasi natataranta na ako. 5:30 na. So change of plans, hindi na po tayo tutuloy tonight. Because nag-text yung tour guide, buti na lang nag-check ako ng WhatsApp ko. Kasi paminsan nakakalimutan kong i-check to, lalo pag hindi ko naririnig yung notif. Habang kumakain ako, i-double check ko na sana yung address ng meet-up point. Tapos nakita ko, nag-text si tour operator. Sabi niya, "Dear tourists, we apologize for the late notification but unfortunately, the road along which our 2-day tour was planned will be closed until the morning. In this regard, we have to cancel today's tour. We are worried about the safety of all participants, so we decided to offer you a 1-day tour for tomorrow. We are sure that it will be no less interesting and eventful. We hope for your understanding and are ready to answer all your questions. If you agree to a 1-day tour, please let us know. Once again, I'm sorry for the inconvenience and thank you for your patience." Ayun fam, no? Well, at the back of my mind, parang okay na rin. No, kasi parang nararatel ako ngayon na hindi ko alam yung uunahin ko. Parang sobrang pressure ko ngayon na mahabol yung 8 PM meet-up point, pag-iimpake pa and all, ganyan. So parang okay na din. Hindi siya natuloy. So sabi, the road will be closed until tomorrow morning 3 AM. Tapos, ayun, na-inform daw sila nung local government na the road will be closed na. So, they have to cancel the tour. So, nag-offer sila ng 1-day tour. Actually, 1-day tour lang naman talaga yung plano ko na kunin. Kasi sa 1-day tour na yon, 3 locations na yung mako-cover niya. Yun nga lang, nung nakita ko kasi yung itinerary, sobrang agang aalis. 5 AM, aalis ka na dito ng hotel mo. 10 PM ka na makakabalik. So, sobrang siksik na itinerary siya. Tapos, nung nakita ko may offer silang 2-day tour, kinuha ko yung 2-day tour kasi yung 2-day tour, yung 3 locations ay nahatiin into 2 days. Tapos, may kasama pang stay sa isang local village. Pagsistay kayo doon, may mga guitar sa gabi, yung mga ganong events ba. Gusto ko ma-experience sana yun kasi bagong-bago yun sa akin eh. And, nagpapaka-adventurous na nga ako na gusto kong ma-experience yun kahit na natatakot ako kasi it's a local village, hindi ko alam yung madarat nandoon, malamang mahina yung signal or yung internet connection, pero excited pa naman sana ako ma-experience yung ganong overnight stay sa local village dito sa Kazakhstan. However, yun nga, hindi siya natuloy. So, inoferan kami ng 1-day tour na lang. It's either tatanggapin namin yung 1-day tour na yon or i-reschedule namin yung 2-day tour sa ibang araw or if a full refund nila kami. Ayoko naman na mag-full refund kasi nakaset na tayong pumunta dun eh. By the way, yung pupuntahan natin is Polsai Lake, Candy Lake, and Sharin Canyons. Yun yung 3 mga sikat na spots dito sa Kazakhstan. And super ganda doon talaga. Kaya excited ako dun sa destination na yun. So yun fam. Gagawin natin, cancel ang plan natin ng 2-day tour. Plano ko pa naman sana, ayusin ko na yung backpack ko kasi yung maleta iwan ko na dito sa hotel kasi babalik naman sana dito tayo ng Sunday. Pero since cancel na yung 2-day tour natin, it's gonna be a 1-day tour na lang tomorrow. Okay na din, no? Parang kung yun talaga ang will ni Lord para sa atin, di go for it. No? So yun lang, cancel na ang pagmamadali natin. Sana pa hindi na ako nag-take out, nag-dinner na lang tayo sa labas. Nagmamadali pa naman ako. By the way, sarap talaga ng vlog. So yun lang ang update.
Nag-confirm na ako for the tour tomorrow. 5 AM ang alis natin dito. Tapos 10 PM tayo makabalik. So, kakausapin ko na yung reception ng hotel. Mag-extend na pala ako ng stay dito. Kasi, ang check-in ko pa sana Sunday ng tanghali. Kasi Sunday kami ng gabi darating, di ba? So, mag-extend pala ako ng 1 day dito. Kasi wala na tayong overnight doon. Tawag ko na sa hotel, di ba? Para wala tayong problem. To those asking, ang pangalan ng tour operator na kinuha ko is Join Me Asia. Nasa Instagram sila, ang dami nilang followers. Grabe. Kung ginawa ko, nag-message lang ako sa kanila, nagtanong ako ano mga available na tours, tapos binigay ko yung travel dates, and then yun, nagkasundo kami kung anong tour. Tapos pagdating ko dito, saka ako nagbayad, diba? Lagay natin dito yung Instagram nila. In case na plano nyo rin mag-book sa kanila ng tour. Sayang lang no, hindi natin ma-experience yung pagsistay sa local village. Anyway, may next time pa naman. So yun lang, ayusin ko muna yung mga files. Ayoko pa naman tumambay sa hotel pagkatapos kumain. Baka maglakad-lakad pa ako sa labas mamaya. So, ayusin ko muna yung mga files. Balikan ko kayo mamaya. Alam nyo fam, kung alam ko lang na hindi tayo matutuloy tonight, hindi na sana ako kumain ng heavy meal, diba? Para makapagpahinga na tayo ngayon. Kaso we ate rice. Kainis. Anyway, labas tayo maglakad-lakad para magpatunaw ng kinain. And meron palang malapit na parang shopping mall dito, Mega Park. It's a 20-minute walk. Sige, lakarin natin. Tapos explore saglit, saka tayo bumalik. Total, maaga naman tayo bukas, diba? Kaya balik din tayo agad. Mahalaga, makapaglakad-lakad tayo. Let's go. Suotin natin yung coat na makapal. Alam nyo fam, ito lang. Kahit di ka na mag-heat-tech sa loob, okay na ang kapal niya. Nilalamig lang ako kasi naka-expose yung kamay ko. And maybe ito, no? Kasi ito lang takip sa akin. So ngayon, magdadala ako ng gloves para hindi tayo lamigin. Tapos, baka bumili na ako ng scarf para complete outfit. No? Nga lang, hirap naka-scarf kasi pag mainit, napapawisa yung leeg mo. Ito nga lang, fam, alam mo, kahit na malamig sa labas, pag tinanggal ko, pawis ako sa loob. Yun ang mahirap pag winter, no? Maglalakad ka sa labas, napakalamig. Pero yung suot mo, napakainit. So, pawisan ka din sa loob. What more pa kung nag-heat-tech ako. Di jabar-jabar na tayo. Anyway, let's go. Labas na tayo. Let's wear our beanie. Naririnig yung daming bubusina sa labas. Kasi rush hour na. Ano tayo? Carmex. Tapos ako ay mag-gloves para protected ang kamay natin. O diba? Maganda yung gloves na to kasi may pang-touch to ng cellphone. Yan! Complete outfit na tayo. Let's go. 1.8 kilometers yung lalakarin natin. It's a 20-minute walk. Kaya natin yan. Lamig. Usok check. Ayan. Usok check po tayo. Ako po ay naka-gloves na. So, kana lang ang nilalamig sa atin. Kaya naman, no? It's just that hindi lang tayo sanay sa ganitong lamig. Lakad tayo. Ayan o, traffic. Rush hour in Almaty, Kazakhstan. Ito na yung kanto natin. Tignan nyo na may tsura, oh. Parang ang lamig-lamig talaga, no? Kanan tayo dito. Tapos, dalawang kanto. Update, sinubad ko na yung gloves ko. Parang nainitan yung kamay ko. Hindi sanay mag-gloves eh, no? Ayan na siya. It's free! Tatlong kanto pala from here. Malapit na tayo, isang kanto na lang. Ang bongga nito, oh, Donor Pizza Express Alley 24 hours. Ito na yung Mega Park, oh. Yung malaking building na yan. Katawid na tayo dito. Yan, nandito na tayo from sa Mega Park. And ang foggy ngayon, grabe. Pasok tayo. Nasa loob na ako.
Sarap dito, mainit na. May Zara sila, oh. Meron din silang H&M, oh. O, di ba pala lang tayo nasa atin? Saya. Very familiar yung store design. Yan, ito gusto kong bilhin. Beanie. Tsaka scarf. Ito, oh. 7,990 tenge. Libot pa tayo. Ito pala ang shopping mall ng Kazakhstan. Pero may nakasabay ako sa labas kanina. May mas malaki pa daw na mega park dito. Yung pinakamalaki, hindi pa daw ito yung bongga, di ba? Para tayo nasa SM, no? Tapos Starbucks din yung nasa unahan, no, di ba? Ano natin dito? May Bershka dito, eh. Bershka, Stradivarius, and Pull & Bear. O, di ba? Para lang tayo nasa SM or Ayala. Same lang din, no? Ayan ang Stradivarius. Okay, lumipat na ako dito sa Pull & Bear. Wala lang, tingin-tingin lang. Wala din naman ako mabili. Sige, labas na tayo. Nakapagpahus-hus na tayo. Tingnan pa natin dito sa kabila. Okay, saglit lang tayo dito sa baba. Hindi man lang masyado nakaikot, no? Kaya natin yung mga pailaw nila sa labas. Ang kanilang pa-Christmas decor. Dami ring ATM dito. Ang foggy talaga ngayon, no? Wow! Christmas tree! Merry Christmas! O, diba? May Pasko rin sila dito. Kasi yung nakaraan nga nagtatay ng Christmas tree, diba? O, ayan. Oh, Christmas tree! Oh, Christmas tree! Oh, diba? Picture na natin. Okay, gora na tayo. Ang plano ko sanang bilhin, beanie. Kaso, walang bumabagay sa akin na beanie. Sa H&M and Zara. Parang hindi siya bagay sa mukha ko. So, hindi ko siya binili. Okay lang, at least nakapagpahus-hus tayo. Let's go! Lakad na tayo. Check ko yung weather ngayon. -2. Samantalang sa Manila, 27. Layo ng weather sa Manila, no? Well, of course, this is Central Asia. Sana nagkaroon din tayo ng winter, no? Para masarap naman ang ating weather. Doon pa tayo tatawid. Tapos, 3 kanto ulit yung lalakarin natin. Tignan nyo. Kahit tawiran na. Nahalangan na ng sasakyan yung pedestrian sa sobrang traffic. Dito naman tayo dumaan. Ang foggy, no? Kakaiba ngayon. Sobrang fog. Ito na yung doner kebab. Kebab pala ang tawag nila, kebab. Tapos may coffee din. Ito din restaurant to. Ang daming mga restaurants dito. Hindi mo malaman kung open o ano. Kasi simple lang yung facade. Tapos sobrang sarado kasi nga malamig. Yan kagaya niyan, simple lang. Pero restaurant pala sa loob. Uy, ang nangyayari? Foggy. Parang takot naman ako sa lalakaran natin bigla. Kaloka. Yan, pero safe naman dito, fam. Tingnan niyo yung mga apartment nila, no? Parang sa Russia. Paano kung makakuha ka Airbnb, no? Tapos ganito yung itsura. Parang ako, aatras ako eh. Oo, totoo. Kasi diba, parang old rustic vibe. Yan o. Kunyari, Airbnb ka, tas ganyan. Parang aatras ako. Ginudge na, no? Don't judge the book by its cover. Baka mamaya, bongga pala yan sa loob, no? Ito naman, oh, mini supermarket. Itong kabila, sleeping systems. So mga kama. 2 kanto pa lalakarin natin. Laban. Diba? Kung hindi sana ako nag-rise, tulog na sana tayo ngayon. Okay lang, at least nakarating tayo ng Mega Park. Kahit saglit, diba? 7:36 PM na. O diba, dito tayo sa kanto natin ulit. Alam niyo fam, kahit malamig, pawis ako sa loob. Dahil ang kapal nung ating puffer jacket. Hindi kaya ng lamig yung jacket natin. Pero ibang usapan doon sa tuktok ng bundok, no? Sa Shimbula. Parang -10 levels. Anyway, masayang experience, di ba? Late na naman yung vlog ngayon. Ano oras na? 7:41 na. So sa Pinas, 10:41 na.
Wala pa rin yung vlog. Medyo challenge ang editor ko ngayon. Kasi nga challenge kami sa pagpasa ng mga files. Challenge dahil mabibigat yung mga files. Ganun. So ayun fam. Please bear with us. And please be patient. Ma-upload at ma-upload din ng vlogmas natin. Yehey! Malapit tayo sa hotel. Yun yung hotel natin, oh. Residence City Hotel. O diba, at least nahus-hus ang kinain natin. O pagdating sa taas, freshen up na lang tayo. And pwede na tayong matulog. Ito na yung Resident Grill Cafe. Buhay na buhay pa. O. Diyan tayo nagbe-breakfast, diba? Hanggang 12 yata sila or 11. We're back! Balik na natin yung bonnet ko. Okay, we're here. Grabe, amoy clove yung kwarto. Kakapalinis ko ng kanina. Ka-lurks. Ang dami kasing onion ng clove, diba? Anyway, galing na ako sa reception. Kasi nagpa-extend na ako ng stay dito. Teka, upo tayo for story time. Kasi I was supposed to check out tonight. Dahil nga pupunta sa local village, diba? Pero hindi natuloy. Magde-daytour lang tayo bukas and uuwi din tayo ng gabi. So I have to extend for a night, no? Kinausap ko na yung reception and yeah, in-extend lang nila ako. And may another booking kasi ako, check-in ng Sunday. Pero yung binook ko nun is yung standard room. In-upgrade kasi nila ako pan initial check-in, kaya ayun. So ngayon, in-extend nila ako dito sa upgraded room na same price lang nung binook ko. Diba? Ang bait nila. So super okay talaga ang mga tao dito, mababait. Okay, time check, 7:54 na ng gabi dito sa Kazakhstan and wala pa rin po yung vlog. Alas 11 na dyan sa Pinas. Grabe yung challenge, no? Pero ganun talaga. Patience is a virtue. So yun lang fam, yan ko na itong vlog. Maaga tayo bukas para sa tour natin ng Polsai Lake, Candy Lake, and Sharin Canyon. 5 AM tayo. Bukas mag-alarm ako. So kailangan makapag-freshen up na tayo ngayon. Maaga tayo magpahinga. Maaga tayo gigising bukas. 4 AM. Bago ko i-end itong vlog na to, please follow nyo ako sa aking mga social media accounts. JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please paki-like nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para manonotify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlogmas. Bye! Good night!